Kabanata 201. Sige, mahinang ungol ni Charlotte. Aalis ako kaagad. Siguraduhing umalis bago ang hating gabi, kung hindi, kukuha ako ng isang tao upang tumulong sa iyo, sabi ni Peyton. Sa ngayon, kailangan ko munang bayaran ang penalty fees mo. Naiwan na walang pagpipilian, at maaari lamang bayaran ni Charlotte ang bayad bago siya nagmamadaling maghanap ng mga bahay. Buti na lang at fully furnished ang bahay na inuupahan niya. Dahil dito, wala siyang maraming bagay upang ilipat. Inilagay niya ang mga piraso ng muebles na pag-aari niya at ang kanyang maliit sa security room bago siya pumunta sa ahensya ng pabahay upang maghanap ng mga bahay. Dahil kailangan niyang magtrabaho sa Lunes, kailangan niyang tapusin ang paglipat sa pagtatapos ng araw na ito. Matapos dumaan sa ilang mga problema, sa wakas ay nagawa ni Charlotte na umupa ng isang bahay na malapit sa kanyang opisina. Ang upa ay 3 beses ang halaga ng kanyang dating upa, ngunit ang bahay ay maluwag, at ito ay nasa isang magandang kapitbahayan. Higit sa lahat, walang nakakaalam sa lugar na ito. Kaya naman, walang maaaring dumating at guluhin ang kanyang buhay. Habang bukas pa ang mga bangko, sumugod si Charlotte doon at idineposito sa kanyang account ang 2 milyon. Sa pagtingin sa halagang natitira sa kanyang account, ngumiti si Charlotte at lumabas sa lugar na nakahawak sa ulo na mataas. Matapos ilipat ang lahat sa bagong bahay, nagsimulang maglinis si Charlotte. Natapos lang niyang maglinis ang buong bahay ng hanggang gabi. Pagod na nakahiga sa sopa, nakatitig siya sa kisame. Nang maisip niya ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga anak sa kanilang pag-uwi, ang tumagilid pa itaas ang mga sulok ng labi niya. Marahil ay isang nakakapagod na araw, ngunit hindi nagtagal ay nakatulog siya sa sopa. Si Fifi, na nakadapos sa telebisyon, ay tumingin sa kanyang malungkot at tumawag, "Mommy, gutom." Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Charlotte. Nagising siya nang mula sa lamig, at napagtanto niyang mayroon na siya hindi natulog sa ilalim ng kumot niya kagabi. Inilapit niya ang kanyang jacket, malapit na siyang makatulog muli nang malaman niyang umaga na. Wala pang kalahating oras, pinakain niya si Fifi at naghilamos bago siya sumugod sa trabaho. Nag-half day off siya noong Biyernes. Kasama ang katapusan ng linggo, mayroon lamang siyang 2.5 araw na off, ngunit nadama ni Charlotte na para siyang nagkaroon ng mahabang bakasyon. Kung tutusin, napakaraming bagay ang kanyang pinagdaanan sa loob ng 2.5 araw na ito. Sa trabaho, nagtataka siya kung bakit binibigyan siya ng kakaibang tingin ng kanyang mga kasamahan at tahimik na nag-uusap sa kanilang sarili kahit na hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Charlotte, ang kanyang kasamahan mula sa Departamento ng Administrasyon, si Lily, ay lumapit at bumularas, "Hindi masama, Charlotte. Hindi ko akalain na ganoon ka pala ang relasyon mo kay Mr. Sterling." Ano? Natigilan si Charlotte. Pinananatiling pribado niya ang kanyang relasyon kay Hector, at hindi alam ng marami ang tungkol dito. "Stop faking it," tuwang-tuwa na napahadyak si Lily. "Alam ko, 3 beses kang nalipat sa loob ng wala pang 1 buwan pagkatapos sumali sa kumpanya, kaya alam ko na dapat ay nakuha mo ang ilang mga string. Akala ko yung lalaking umaalalay sa iyo ay si Mr. Holt noong una, hindi ko akalain na ito ay si Mr. Sterling. Nakakabilib ka na magkaroon ng lalaking katulad na nasa tabi mo siya." Nang marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Charlotte at nagtanong, "What the hell? What kinds of narinig mo ba ang chismis? Paano sila magiging chismis? May mga larawan at video pa kami." Nakangisi si Lily habang binubuksan ang kanyang social media sa kanyang telepono. "Tingnan mo, kahit saan sa internet. Nagte-trend ka online." Hinawakan ni Charlotte ang kanyang telepono upang tingnan ito, at agad na tumayo ang mga balahibo sa likod ng kanyang leeg nang binasa niya ang mga pamagat ng mga artikulo. Presidente ng Sterling Group, si Hector Sterling, ay lihim na nakipag-date sa isang kalihim mula sa Divine Corporation. Nakipagrelasyon si Hector Sterling sa isang kalihim. Si Hector Sterling ay nagpaplanong makipagdiborsyo para sa kanyang may bahay. Si Mrs. Sterling ay nagmadaling bumalik sa HCT ng magdamag. Ang 3 artikulong ito ay ang nangungunang nagte-trend na mga artikulo sa online.
Nang mag-click siya sa mga pahina, napagtanto niyang malinaw na inilarawan ang balita, at maging ang mga larawan niya ang pakikipagkita kay Hector sa Blue Diamond ay nasa artikulo. Sa katunayan, isa sa mga larawan ay hawak ni Hector ang kanyang kamay at buong pagmamahal na tumitig sa kanyang mga mata. Walang paraan para linisin niya ang kanyang pangalan ngayon. Nang mag-click si Charlotte sa mga komento, lumitaw ang mga goosebumps sa kanyang mga braso. Mamatay, homewrecker. Ayaw ko sa mga mistresses na sumisira sa pamilya ng iba. Malapit nang makakuha ng karma ang bastard na iyon. Baliwalain ang mga komento, bulong ni Lily habang ibinalik ang kanyang telepono. Narinig ko na si Mr. Sterling ay nasa isang masamang relasyon sa kanyang asawa, at ang dalawa ay walang kahit isang kasal. Si Mrs. Sterling ay may reputasyon na partikular na mapagmataas sa mundo ng korporasyon, at hindi may gusto sa kanya. Kailangan mong gawin ang iyong makakaya at makuha ang titulong Mrs. Sterling. At huwag mo akong kalimutan kapag ikinasal ka sa isang mayamang pamilya. Lily, na-misunderstood mo ang sitwasyon. Hindi ito ang parang. Magpapaliwanag na sana si Charlotte nang tumunog ang phone niya. Sa pagtingin sa screen, napagtanto niya na ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hello. Hello, ikaw ba si Miss Charlotte Wind? I'm from HCT TV. I'm hoping to interview you about your story kasama si Mr. Hector Sterling. Bago natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, pinatay na ni Charlotte ang tawag. Sa susunod na segundo, ang kanyang telepono ay muling tumunog. Charlotte dared not pick it this time, but it doesn't matter dahil maya-maya, sumabog ang inbox niya ng hindi mabilang na mga mensahe. Miss Charlotte Wind, kami ay mula sa HCT Daily. Umaasa kaming magkaroon ng eksklusibong panayam sa iyo tungkol kay Hector Sterling at sa iyo. Miss Charlotte Wind, kami ay mula sa HCT Business Daily. Umaasa kaming makakapag-ayos kami ng eksklusibong pakikipanayam sa iyo. Mag-ayos ba tayo ng oras? Miss Charlotte Wind, ang bawat kumpanya ng media sa HCT, at maging ang mga kumpanya ng media sa ibang bansa, ay umaasa na makapanayam si Charlotte. Hindi siya nang ahas na sumagot ng anumang mga tawag mula sa hindi pamilyar na mga numero, ni hindi siya nang ahas na mag-click sa kanyang inbox ngayon. Sa loob ng ilang minuto, nakatanggap siya ng 12 ng mga mensahe, at bawat isa sa kanila ay nagtatanong tungkol sa kanyang relasyon kay Hector. Nagpapanik si Charlotte, at alam niyang nagkagulo na. Kung ito ay natuloy, ang bawat pribadong bagay ng kanya ay mabubunyag sa publiko. Kung nangyari iyon, pati mga anak niya ay madadami rin dito sa gulo. Anong gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Papasukin mo ako. Mula sa labas ang matinis na boses ni Luna. I'm not here to make ruckus. I'm here for Charlotte. Lumipat siya sa dati niyang pwesto, kaya dito ko lang siya mahahanap. Yung bitch nagkaroon ng lakas ng loob na akitin ang aking asawa at pinilit siyang hiwalayan ako habang wala ako. Gusto ko ipaharap mo siya tungkol dito. Sa sandaling iyon, narinig ng lahat ng nasa elevator ang kanyang sigaw, at lahat sila ay tumingin kay Charlotte ng kakaiba. Agad na ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo habang nakasimangot sa katahimikan. Anong tinitingin-tingin mo? Anong tinitingnan ko? Matuwid nang inisian sila ni Lily. Kaya bakit kailangan mong sisihin ang lahat sa babae? Nanlilisik ang mga mata ni Charlotte sa kanyang kasamahan. Diyos ko, Lily, pinapalala mo lang ang mga bagay-bagay. Charlotte, huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Ikanawit ni Lily ang braso niya kay Charlotte at bamantong hininga, hindi nakikita mo ang mga larawan. Si Mr. Sterling ang may hawak sa kamay ni Charlotte, at siya ang nakatingin sa kanya ng buong pagmamahal. I dare say that Mr. Sterling is the one who made the first move. Paano magiging isang may bahay ang tama sa moral? Pinabulaanan ng isang babaeng kasamahan. Kahit na lahat, may asawa at anak. Hindi mo dapat isinama ang sarili mo sa pamilya ng iba. Tama, lahat dapat may moral. Hindi tayo pwedeng maglakad-lakad na parang walang hiya na mga tao, bulong ng isa pang kasamahang babae. Nagseselos ka lang na maganda siyang babae, pagtatalo ni Lily. So what if she's pretty? Ibig sabihin kailangan na niyang maging mistress kung maganda siya.
Karma will get you sa lalong madaling panahon para sa paggawa ng isang bagay na kasing immoral katulad nito. Hindi na makayanan ng kanilang mga sinabi, tumalikod si Charlotte para umalis. Hoy, Charlotte, bakit ka aalis? Kung hindi tayo sasakay nitong elevator, mahuhuli tayo sa trabaho, sigaw ni Lily, ngunit ang mga pinto ay nakasara na. I bet masyado siyang nahihiya na manatili dito. Honestly, what's wrong with the HR department? How can they recruit someone as immoral as her? Kaya ikaw lang ang nakatayo sa mataas na moral. Nagtatalo pa rin ang mga kasamahan niya sa may elevator. Pagkatapos kuskusin ang kanyang mga sentido, tumungo si Charlotte sa isa pang elevator sa halip. Sa sandaling iyon, muling naglakbay sa kanyang mga tainga ang nag-aalalang boses ni Luna. Charlotte, bakla ka. Bumalik ka dito, o ibubunyag ko ang lahat ng sikreto mo sa media. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Charlotte, na papasok na sana sa elevator, ay tumayo sa kanyang kinatatayuan. Alam niya kung anong mga sikretong pinagbabante sa kanya ni Luna. Hindi niya maisip ang nakapipinsalang kahihinatnan kung ang mga kalagayan ng mga kapanganakan ng kanyang mga anak ay ipinahayag. Malalaman ng media ang tungkol sa pagkuha niya ng isang escort, at tiyak na maglalagay sila ng mga salita sa kanyang bibig bago nila ikalat ang balita. Kapag nangyari iyon, hindi lang niya kailangang harapin si Zachary, kundi ang mga bata ay matruma. Isa pa, hindi pa niya nalalaman kung si Zachary ang escort noong gabing iyon. Please leave. Stop making ruckus in Divine Corporation. Pagkatapos ay kinaladkad ng ilang security guard si Luna palabas. Bitawan niyo ako, bitawan niyo. Patuloy na nagpupumigla si Luna habang sumisigaw, hindi niyo ba kilala kung sino ako? Si Hector Sterling ang asawa ko. How dare you put your hands on me? Kukunin ko ang aking abogado at kasuhan kayo. Tulong. Binubugbog ako ng mga security guard sa Divine Corporation. Binubugbog nila ako. Walang sinuman sa mga security guard ang nagbigay pansin sa kanyang mga sinabi habang patuloy siyang kinakaladkad palabas. Tumanggi na sumuko, nagpatuloy si Luna sa pagsigaw, Charlotte, balak mo ba talagang magtago dyan? Pupunta agad ako sa mga reporter at ako. Bago pa matapos ni Luna ang pagbabante niya, sumilip na si Charlotte. Tigilan mo na ang panggugulo dito. Let's have a pribadong pag-uusap sa halip. Ayan ka ba, sa wakas may lakas ka ng loob na harapin ako, pang-iinis ni Luna. Bakit tayo magkakaroon ng private na pakikipag-usap? Natatakot ka ba na ilantad ko ang ilang mga pangit na detalye tungkol sa iyo? Bakit hindi mo naisip iyon noong ikaw ay nililigawan pa ang asawa ko? You've misunderstood me. Walang nangyayari sa pagitan namin ng asawa mo. Habang nag-uusap si Charlotte, marami sa mga kasamahan niya ang nagsiksikan sa kanila. Karamihan sa kanila ay hindi nagmamalasakit sa katotohanan na malapit na silang mahuhuli sa trabaho, at gusto lang nilang makarinig ng mga chismis. Pati ang mga security guard ay nakatingin sa kanila sa gilid. Sa sandaling iyon, lumapit si David at bumulong, Charlotte, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, ayos lang ako. Ayaw siyang guluhin ni Charlotte o isali siya sa gulo. Na-misunderstood ko. Gulat na tanong ni Luna. Kung walang nangyayari sa inyong dalawa, bakit kayo nagde-date? Bakit kayo magka-holding hands? Sino ang nakakaalam kung nakagawa ka ng iba pang mga bagay? Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Nagkita kami noon para ibalik ang bracelet, sabi ni Charlotte. Dapat alam mo kung gaano kahalaga ang pakikipagtulungan sa Divine Corporation ay sa iyong asawa. Kung pananatilihin mo ito, habang totoo ito ay makakaapekto ito sa akin, natatakot akong mas lalo kang maapektuhan. Nang marinig iyon, natigilan ang ekspresyon ni Luna. Naunawaan niyang mabuti ang mga salita ni Charlotte, ngunit napalitan ng galit ang isip niya kanina. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumasok sa Divine Corporation para sumpain si Charlotte, umaasang pilitin siyang lumabas ng gusali. Ngayong naabot na niya ang kanyang layunin, hindi magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na ipagpatuloy ang hangal na pagkilos. May kafe sa tapat ng kalye. Hintayin mo ako dyan. I'll be there in 10 minutes after I apply for my leave.
Pagkatapos ay tumalikod na si Charlotte upang bumalik sa gusali ng opisina. "Huwag kang aalis." Sumugod si Luna para pigilan si Charlotte ngunit hinarang ni David ang kanyang dinadaanan. Magsisimula na sana siyang magsalita muli nang babalaan siya ni David, "Mrs. Sterling, ang kumpanya ay ipinaalam si Ginoong Sterling tungkol sa bagay na ito. Sigurado akong darating siya sa lalong madaling panahon, kaya mas mabuti kong ihinto mo na ang paggawa ng gulo dito." "Sinong nagsabi sa'yong ipaalam mo sa kanya?" Sumabog ang galit kay Luna, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang umalis. Samantala, pinuntahan ni Charlotte si Lucy para mag-apply ng kanyang leave. Nang matagpuan niya si Lucy, binato ng babae ang isang salansa ng pahayagan sa kanyang mukha at mariing sinabi, "Charlotte, ang iyong pribadong buhay ay nagdulot ng maraming problema para sa kumpanya, at nakakaapekto ito sa reputasyon ng kumpanya. Inabisuhan kami ng mga nakatataas na pansamantala kang masususpend." "Suspended? Bakit?" Agad na ipinaliwanag ni Charlotte, "Miss Wright, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako talaga ay hindi. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin," putol ni Lucy. "Hindi mahalaga kung ano ang katotohanan. Ang mahalaga karamihan ay ang reputasyon ng kumpanya ay nagdusa mula dito. Masususpinde ka hanggang sa ang isyong ito ay maresolba. Ito ay karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kumpanya kapag hinahawakan ang ganitong uri ng problema." Dahil doon, tumalikod na si Lucy at umalis. Nawalan ng masabi si Charlotte. "Ito ay isang kalamidad na hindi niya nakitang darating, inosente ako. Bakit ang media ay nagbubuga ng kalokohan?" Nang sumugod si Charlotte sa cafe upang hanapin si Luna, inatake siya ng mga flash ng ilaw sa sandaling humakbang siya sa cafe, at hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Subconsciously, itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan ang mga ilaw mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Luna. "Ito ang homewrecker, si Charlotte Wynne. Kunan niyo siya ng magandang shot." Mag-zoom sa mukha niya. Noon lang napagtanto ni Charlotte na nagtipon si Luna ng grupo ng mga reporter dito para tambangan siya. Ang tusong babae. Ang bawat kamera ay nakatutok sa direksyon ni Charlotte, at ang mga reporter ay nagbubuga ng mga tanong sa kanya. "Miss Wynne, ano ang relasyon ninyo ni Mr. Sterling? Miss Wynne, kailan ka nagsimulang makipagrelasyon kay Mr. Sterling? Miss Wynne, ikaw ba ang nagpilit kay Mr. Sterling na hiwalayan ang kanyang asawa at pakasalan ka? Miss Wynne, bakit mo ginawa ito?" Sumibol ang galit mula sa loob ni Charlotte, at sumigaw siya, "Anong ebidensya ang mayroon kayo upang patunayan na ako ang homewrecker? Isa sa aming mga reporter ang kumuha ng mga larawan mo at ni Mr. Sterling na nagde-date sa Blue Diamond. Kayong dalawa ay kumikilos ng intimate, at hinawakan pa niya ang iyong kamay. Hindi ba iyon ang kaso?" Isang babaeng reporter na tinanong. "So, nakipagrelasyon ako sa kanya dahil lang sa hawak ko ang kamay niya." Humakbang si Charlotte at inilagay ang kamay ng babaeng reporter sa kamay ng cameraman sa tabi niya. "Ibig sabihin ba nito nakikipagrelasyon ka ba sa kanya ngayon? Ikaw?" Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang reporter. Maging ang cameraman ay natulala. "Miss Wynne, sinasabi mo bang hindi ikaw ang may bahay?" Isa pang naiulat na nagtanong. "Kung ganoon bakit ikaw ay nakikipagkita kay Mr. Sterling ng mag-isa? Kailangan mong tanungin si Mrs. Sterling tungkol dyan." Malamig na tinitigan ni Charlotte si Luna. "May kinuha siya sa akin at lumipad sa ibang bansa para magbakasyon. Nagmamadali akong bawiin ito, ngunit tumanggi siyang makipagkita sa akin at ibalik ito. Kaya naman sinubukan ko lang na maibalik ito sa pamamagitan ni Mr. Sterling." "Ikaw," umiling si Luna. "You bitch! How dare you accuse me of this? Hindi ba iyon ang katotohanan?" Putol ni Charlotte. "Gusto mo bang hingin ko sa may-ari ng kwintas at i-verify ito?" Dahil doon, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Luna. Muntik na niyang makalimutan na ang lalaking umaalalay kay Charlotte ay si Zachary. Nauna ng 2 hakbang, bumulong si Charlotte sa tainga ni Luna. "Kung gusto mong pag-usapan ito, mag-usap tayo ng mabuti. Kung gusto mong gumawa ng kaguluhan, well, dalawa ang maaaring maglaro sa larong ito. Kung tutusin,
wala naman akong mawawala ngayon. Sa kabilang banda, mayroon kang lahat ng mawawala. Papayag ka bang makibahagi sa titulong Mrs. Sterling? Ikaw, ulit ni Luna habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa huli, pumayag siya. Kailangan niyang kunin ang kay Hector na damdamin sa pagsasaalang-alang, pati na rin ang mga kahihinatnan na naghihintay sa kanya kung siya ay maglakas loob na tumawid kay Zachary. Iyon na ang para sa panayam ngayon. Mangyaring umalis. Agad na pinaalis ni Luna ang mga reporter sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tig-10,000. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga bodyguard para paalisin sila. Nang makitang ito ay isang malaking scoop, ang mga reporter ay nag-aatubili na umalis, ngunit ang mga bodyguard ay hindi maaaring nag-abala sa kanilang pag-aatubili at pasimpleng kinaladkad sila palabas ng kafe. Kaya naman, wala silang choice kundi umalis habang nagmumura na hindi sila sasali sa bagay ni Luna. Sa wakas tumahimik na ang kafe ngayong wala na ang mga reporter. Charlotte, kailangan mong putulin kaagad ang relasyon kay Hector, kung hindi kita bibitawan, si Luna ay punong-puno ng utos. Uulitin ko ito sa huling pagkakataon, naiinip na sabi ni Charlotte. Walang nangyari sa pagitan namin ni Hector. Wala, hinampas ni Luna ang kanyang kamao sa mesa. Tumawag ka sa akin noong isang araw, sinasabi sa akin na pupunta ka para akitin siya. Iyon ang sinusubukan kong e-provoke ka na bumalik. Kumunat ang noo ni Charlotte. Tanga ka talaga, alam mo yun. Ikaw, nagdilim ang ekspresyon ni Luna. Kung walang namamagitan sa inyong dalawa, bakit si Hector ay kinuha ang ruby necklace? Bakit ba siya nagpupumilit na hiwalayan ako? Pinirmahan pa niya ang papeles ng diborsyo. Ang ruby necklace ay regalo ni Mr. Knock. May isa pa silang kasunduan. Kumunat ang noo ni Charlotte at lumalim. Kung bakit kanya hiniwalayan, dapat siya ang tinatanong mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 205. Dapat dahil sa'yo, hinaing ni Luna. Ikaw lang ang makakapagpilit sa kanya na hiwalayan ako. Ano ang masasabi ko para maintindihan mo ito? Sa ngayon, galit na galit si Charlotte. Siya at ako ay tapos na, nasa nakaraan na ang lahat ngayon. Kahit hindi kanya asawa, kahit single siya, hindi ko pa rin siya babalikan. Siyempre naiintindihan ko, matagal mo na siyang pinakawalan, pero hindi pa. Isang mapait na ngiti ang sumili kay Luna na labi. Tanga siya, akala niya kung hiwalayan niya ako, liligawan ka niya ulit, pero nakatakda ka na ang iyong mga mata sa ibang tao, hindi ba? Iniisip mong akitin si Mr. Knock. Tama iyan. Upang matigil si Luna sa panggugulo sa kanya, gumawa ng maling pag-amin si Charlotte. Ako ay iniisip na sundan si Mr. Knock. Mas magaling siya kay Hector sa halos lahat ng bagay. Siguradong busog ka sa sarili mo, hindi ba? Naiinis na sabi ni Luna. May fiancé na si Mr. Knock, alam mo ba? Pinaglalaroan ka lang niya. Hindi talaga siya mai-inlove sa'yo. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Charlotte. May fiancé si Zachary. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ang dahilan ng pagpupursige ni Hector ay dahil alam niyang imposibleng makapasok kayo ni Mr. Knock sa isang relasyon, pang-iinis ni Luna. On that note, I actually know someone who's a perfect match for you. Ha! Natarante si Charlotte. Lumabas ka na. Pumalakpak si Luna. Kasabay niyon ay lumabas si Amanda mula sa pribadong silid kasama ang isang matangkad na lalaki na nakasunod sa kanya. Kapag tiningnan ng lalaki sa paligid ng 6'2" na may katulad na pangangatawan kay Zachary. Gayunpaman, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sarili ay malaki ang pagkakaiba kay Zachary. Nang tingnan ni Charlotte ang kanyang mukha, napansin niyang isa siyang taga-T-Nation. Naaalala mo ba siya? Tinuro ni Amanda ang lalaki habang nanunuya, siya si Tevin. Siya ang lalaki na natulog sa iyo sa sultry night. Binigyan ni Tevin si Charlotte ng isang beses, tila nawala sa kanyang pag-iisip. Ikaw ang una niyang kliyente, at nag-iwan ka ng malalim na impresyon sa kanya, dagdag ni Luna. Kinuha ko siya para sa iyo sa halagang 20,000 noon, at pinapunta ko pa kayong dalawa sa hotel.
Ang gabing iyon ang gumawa sa iyo na magkaroon ng tatlong masasamang bata. Imposible yan. Napakunot ang noo ni Charlotte habang nanlalaki ang mga mata sa gulat bago umiling ng taimtim. It can't be him. How can it be him? Bagaman marami siyang nainom noong gabing iyon, at hindi niya maalala ang mukha ng lalaki, nang siya ay magising sa pagkatulala, nakita niya ang likod ng lalaki at ang tato nito. Imposibleng nakilala niya ang maling tao. Sino pa kaya kung hindi siya? Panunuyan ni Amanda. Hindi maaalala ni Tevin ang maling tao. With that, iminuwestre niya ang matangkad na lalaki. Pagkatapos ay naglabas si Tevin ng ilang mga larawan mula sa bulsa ng kanyang mabulaklak na kamiseta at maingat na inilagay ang mga ito sa mesa. Nang tumutok dito si Charlotte ay nalaglag ang kanyang panga. Nasa larawan ng isang lasing na si Charlotte na nakasuot lamang ng itim na bra sa kanyang pangitaas. Namula ang mukha niya, at siya ay mahimbing na natutulog sa isang puti at malaking kama. Nakakuha rin ang lalaki ng maraming malapit at intimate shot sa kanya kasama niya. Tumaas ang mga balahibo sa kanyang braso, sa sandaling iyon, at nakaramdam ng pagkahilo si Charlotte. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nakasama niya 4 na taon na ang nakakaraan ay ang lalaking ito mula sa T-Nation. Hindi siya makapaniwala na siya ang ama ng kanyang mga anak. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Kinuha ni Luna ang phone niya at nag-play ng video. Aanhin mo kapag tumingin ka dito. Umikot si Charlotte para tingnan ang video na nagpe-play sa screen ng phone. Sa video, lasing siya habang sinusumpa niya si Hector sa pagtataksil sa kanya. Habang inaalalayan siya ni Luna, pinili niya ang nag-iisang dayuhan mula sa isang linya ng mga modelong lalaki, si Tevin. Gamit ang isang evil grin, sabi niya, "You'll be the one. Pagsilbihan mo ang mahal kong kaibigan dito ngayong gabi." Okay, nakuha ko. Tinulungan ni Tevin si Charlotte na lumabas ng kwarto. That was when Luna called out from behind, "I booked you guys a hotel just across the road. I'll take dyan kayo." Pagkatapos, itinago ng babae ang kanyang telepono at ngumisi. Nagmadali akong makipagkita kay Hector noong gabing iyon nang dumaan siya sa sultry night at naglagay pa ng mini camera sa ibabaw ng vase. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos, ngunit walang nakuhanan ng camera. Kung hindi, mag-e-enjoy kami sa ilang magagandang content sa ngayon. Nakakadiri ka, sigaw ni Charlotte. I've treated you kindly all this while, Luna. But why are you doing ito sa akin? Bakit? Tinatrato mo ako ng mabait. Napangisi si Luna. Sinundan kita at pinagsilbihan kitang parang alipin mula pa noong ako ay bata pa. Tinatawag mong mabait ang pagtrato sa akin. Lahat tayo ay tao, at pareho ang ating mga ama ay winds. Gayunpaman, ikaw ay nakikita bilang isang prinsesa samantalang ako ay walang iba kundi ang iyong munting subordinate. Bakit ganun? Sagot ni Charlotte, lahat ng meron ako ay binigay sa akin ng tatay ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi niya maintindihan ang katwiran ni Luna. Oo, kaya namatay ang tatay mo sa murang edad, sabi ng isa pang babae. Ikaw ang naghatid sa kanyang kamatayan. Manahimik ka. Nanginginig sa galit, gustong hampasin ni Charlotte si Luna kaya lang pinigilan ni Amanda. Naglakas loob ka bang lagyan ng daliri si Luna? Tinulak ni Amanda si Charlotte at binaril siya ng babala. Ngayon na may dumi na kami sa iyo, hindi ba dapat ngayon ay nagsusumamo ka sa amin na parang aso? Sa halip, ikaw pa rin ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Dapat ko bang i-post ang lahat ng mga larawan at video na ito sa internet, kung gayon? Baka ako dapat ipapaalam ni Tevin sa media ang detalyadong ulat tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Ikaw, hindi makapagsalita si Charlotte. Nilingon niya si Tevin at taimtim na umiling. Hindi siya, walang paraan. Ako iyon. Ako talaga. Tinitigan siya ng lalaki ng mahina. Alam kong may galos ka sa bewang. Natigilan si Charlotte sa gulat at napahiga sa sopa. May galos nga siya sa bewang. Pwede bang? Hindi. Isang mahalagang bagay ang biglang pumasok sa isip niya. Mabilis niyang idiniin si Tevin sa dingding at hinila niya ang shirt niya. You! Agad namang tumalikod si Amanda at tinakpan ang kanyang mga mata.
Napakawalang hiya mong gawin ang ganito sa harap namin. Nakakadiri ka. Anong baliw? Napakunot ng noo si Luna. Itinaas ni Charlotte ang shirt ni Tevin, naghahanap ng tato sa likod ng kanyang baywang. Hindi siya. Sigurado ako dito. Wala akong panahon para sa isang psycho na katulad mo, Charlotte, mayabang na babala ni Luna. May utos ako sa iyo ngayon din, pakasalan mo ang lalaking ito, o ilalabas ko ang lahat ng mga larawan, video, at impormasyon na mayroon ako sa iyo, ang iyong teenation na escort, pati na ang 3 anak na kasama mo. Hindi ko siya pakakasalan, deklara ni Charlotte na dahan-daang kumalma. Hindi siya ang lalaki mula noong gabing iyon, hindi rin siya ang ama ng aking mga anak. Halatang sinusubukan mong e-set up ako. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Inihagis ng isa pang babae ang mga tahasang larawan. Tama ang lahat ng patunay ko dito, at sinusubukan mo pa ring tanggihan ito. May sense ka ba? Sigurado akong hindi siya iyon, giit ni Charlotte. But if you dare spread nonsense to the public, you'll never let na makaalis ka. Ikaw, ngumiti lang si Amanda. I'd like to see you can do that. Sa tingin mo ba matatakot kami sa'yo dahil mayroon kang Mr. Knock na nakaback up sa iyo ngayon? Sa tingin mo ba, protektahan ka pa rin niya kung siya ay nalaman ang lahat ng iyong mga pangit na gawa at ang katotohanan na mayroon kang 3 anak? Baka mapatay ka pa niya sa halip. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala si Charlotte. Tama siya, magiging problema kung malaman ni Zachary. Gayunpaman, wala sa mga banta na ito ang may ibig sabihin kung siya ang escort noon. Pero sigurado ako kung siya ba talaga iyon. Hindi siya ng ahas na sumugal. At saka, kahit siya iyon, paano kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng aking ama? Hindi ko siya makikilala, at hindi ko hahayaang malaman niya ang tungkol sa mga bata. Kung hindi, baka kunin niya ang mga iyon sa akin. Natarante si Charlotte nang sumagi sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito. Kahit na, I can't marry this teenation man to cover my tracks, diba? Wala kang choice, pagbabanta ni Luna. I don't have that much patience also. Kevin's already at nagdala ng kasunduan. Pumunta sa Civil Affairs Bureau para irehistro ang inyong kasal, at kakausapin ko ang iba. Hanggat natapos natin ang 2 hakbang na ito, hindi na kita guguluhin muli. Bigyan mo ako ng oras. Hindi naglakas loob si Charlotte na tanggihan si Luna, ngunit tiyak na hindi niya ito gagawin kaagad na pumayag din. Pag-iisipan ko. Isipin mo ang ano, gusto kong matapos na. Halatang hindi na makapaghintay si Luna. Pero, biglang tumunog ang telepono ni Charlotte. Ang pagkakaroon ng pangalang escort na lumabas sa kanyang screen ay bilang kahit na nakilala niya ang kanyang tagapagligtas. Gusto mo bang magpakasal ako para sumuko si Hector? Well, it's hindi tulad ng kailangan kong pakasalan itong lalaking taga-teenation. Pwede naman akong magpakasal sa iba, diba? Sino pa sa tingin mo ang magpapakasal sa iyo sa loob ng kalahating oras na ito? Napangisi si Amanda. Sa tingin mo isa kang Diyosa na gustong pakasalan ng lahat. I do have a candidate, sagot ni Charlotte habang hawak ang phone niya. Pero hindi niya malalaman ang tungkol sa aking mga anak. Fine, whatever. Naiinip na kumaway si Luna. It doesn't matter who you marry. Just get it done by today at ipahayag ito sa press. Luna, sinubukan ni Amanda na pigilan ang kanyang anak na magsalita ng padalos-dalos. Ngunit nagsalita na si Luna. Okay, let me pick up a call. Naglakad si Charlotte patungo sa isang sulok at sinagot ang kanyang telepono. Iligtas mo ako, escort. What's wrong? May humahabol na naman ba sayo? Nagmamadaling tanong ni Zachary. Sa sobrang galit niya ay nakalimutan niyang pigilan ang boses niya. Hindi, ako. Tumigil sandali si Charlotte at nagsimulang maramdaman ang paglabas niya. Kailangan kong pumunta sa Civil Affairs Bureau ngayon at magpakasal. Maaari mo ba akong tulungan? Anong nangyayari? Gulat na tanong ng lalaki. I can't explain it all now. In any case, I have to get married today. Just answer this. Kaya mo bang tulungan ako o hindi? Sinusubukan niyang e-connecta ang mga tuldok. Kung siya talaga si Zachary, nasa E-Nation siya ngayon. Hindi niya magagawa bumalik kaagad.
Nasa labas ako ngayon. Pwede bang maghintay ng ilang araw? Alam ko na. Ito ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Nasa E-Nation ka ba ngayon? Patuloy niyang pagtatanong. Ang lalaking nasa linya ay huminto ng 2 segundo bago sumagot, nasa S-Nation ako. Oh, 80% sure si Charlotte na ang lalaking ito ay si Zachary. Hindi sapat ang 2 milyon na binigay mo sa akin, siya ay sinabi. 2 milyon. Parang nalilito si Escort. Anong pinag-uusapan mo? Aminin mo na lang. Ikaw ay, tapos ka na ba? Wala ako sa mood na panoorin ka na nagdadadaldo. Pinutol ng naiinip na boses ni Luna si Charlotte. Pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata. May nananakot ba sa iyo? It's all good. Kakausapin kita mamaya. Binaba niya ang tawag at lumingon kay Luna. Hindi ko ito magawa sa loob ng 1 oras at kalahati. Bigyan mo ako ng ilang araw. Kung hindi ka makapaghintay, gawin mo na lang ang gusto mo. Sa tingin mo ba talaga ang tawag mo dito? Ungol ni Amanda. Patuloy mong paglaruan ako, at gagawin ko na ilabas ang lahat sa publiko. Maging bisita ko, kung gayon. Medyo tapos na si Charlotte sa kanila. Baka hindi ako gusto ni Zachary kapag nahanap na niya ang tungkol sa mga bata, ngunit hindi yun iisipin ni Hector. Kung itataboy mo ako sa gilid, wala akong magagawa kundi ang umasa kay Hector. Bitch ka! Sumugod si Luna at binigyan siya ng marahas na sampal sa mukha, at nanginginig sa galit. Hipoin mo ang asawa ko, at papatayin kita. Gusto ng babae na ipagpatuloy ang pag-atake kay Charlotte, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Dapat nating subukang lutisin ang problema. Walang saysay ang paghagupit sa kanya, payo ni Amanda. Kung hindi niya kaya tapusin ito ngayon, maaari rin natin siyang bigyan ng 2 araw. Sumakit ang pisngi ni Charlotte sa sakit. Gayunpaman, sa halip na ibalik ang pabor, tahimik niyang inisip kung ano ang gagawin ni Luna sa kanya. Sa kabila ng labis na pag-aatubili, sumunod si Luna sa payo ng kanyang ina. Fine, bibigyan kita ng 2 araw. Ngunit kung hindi mo gagawin ang sinabi ko noon, alam mo kung ano ang mangyayari. Ilalabas ko lahat ng balita ko tungkol sa iyong mga anak kung sakaling sabihin mo kay Hector ang anumang bagay tungkol dito. Naiintindihan ko. Pagkaalis ni Charlotte sa cafe, isang grupo ng mga paparazzi ang nagsimulang sumunod sa kanya. Ang babae ay tumakbo ng kasing bilis niya hanggat maaari at sa wakas ay napailing sila pagkatapos tumawid sa ilang mga kalye at eskinita. Hindi niya ito naintindihan. Hindi na niya binalikan si Luna sa mga bagay na ginawa sa kanya ng babae noon. Gayunpaman, hindi lamang ang huli ay hindi nakaramdam ng pagkakasala, ngunit siya ay mas walang awa sa kay Charlotte ngayon. Sa kasalukuyan, si Charlotte ay nawalan ng trabaho at ang kanyang buhay ay isang gulo. Nasa bingit na siya ng pagkasira pagdating sa bahay. Ang kanyang telepono ay nagriring sa lahat ng oras, at si Hector ang tumatawag. Sumakit ang ulo niya nang makita lang ang caller ID ng lalaking ito. Agad niyang tinanggihan ang tawag at block ang number niya. Sa sandaling ito, tumahimik ang mundo. Napahawak siya sa mainit niyang noo, sumandal siya sa sopa para magpahinga, at narinig niyang tumunog ang kanyang telepono muli. Ang mga saksakan ng balita ang tumatawag sa oras na ito. Dahil sa inis, nagmamadaling hinarang ng babae ang isang numero pagkatapos isa pa. Biglang may lumabas na pamilyar na numero sa screen niya. Hindi napigilan ni Charlotte ang ma-freeze nang makita ang mga numero. Ang numero ng teleponong ito ay halos kapareho ng kay Hector habang siya ay nasa kanyang galit na hinahabol siya. Hello, sinagot ni Charlotte ang telepono. Napakahirap mong abutin, Charlotte. Ako ito, si Helena. Ang tunog niya ay katulad ng dati. Hoy, Helena, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Magalang na tanong niya. Oh, okay lang ako. May ibang gustong makipag-usap sa iyo. Ibinigay ni Helena ang telepono sa iba. Isang malumanay na boses ang agad na dumating sa linya. Hoy, Looney, alam mo ba kung sino ako? Agad na natigilan si Charlotte, at bumalik lang siya sa katinoan pagkaraan ng mahabang sandali. Michael, salamat sa Diyos at naalala mo pa ako. Nakipagpustahan lang ako kay Helena,
at bibilhan ko sana siya ng taon na halaga ng takong kung hindi mo ako naaalala. Ang boses ng lalaki ay parang mainit at mapaglaro gaya ng araw. Paanong hindi kita maalala? Agad na nakaramdam ng lungkot si Charlotte. Bukod sa kanyang ama at kay Hector, si Michael ay isa sa ilang mga tao na tinatrato siya ng lubos. Dahil sa isang aksidente noon sa unibersidad, ang lalaking ito ay naputol ang daliri ng isang makina para lang iligtas siya. Sa oras na iyon, hindi mapigilan ang pag-iyak niya habang pinagmamasdan siya na nakahiga sa pool ng dugo. Napakasakit ang itsura ni Michael kaya namutla siya at halos basang-basa sa pawis. Kahit na, ngumiti lang siya at sinabi sa kanya, masama ang pakiramdam mo. Kung gagawin mo, dapat pakasalan mo ako. Nag-away sina Michael at Hector para sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang dami nilang ginawa para lang manalo sa puso ng dalaga. Ngunit sa huli, gayunpaman, pinili pa rin niya ang matikas at matikas na si Hector. Siya ang unang nakahuli ng kanyang puso pagkatapos ng lahat. Si Michael, sa kabilang banda, ay mas katulad ng isang nakatatandang kapatid o malapit na kamag-anak sa kanya. Matapos lumabas ang balita tungkol sa engagement nina Charlotte at Hector, umalis si Michael sa bansa ng mag-isa at pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa babae. Libre mo ba? Paano ang inumin? Malumanay na tanong ni Michael. Okay, casual na sagot ni Charlotte bago agad na nagdalawang isip. Sinusundan ako ng mga reporter na iyon kahit saan ako magpunta, di ba? Hindi ba't iyon ang magiging problema para sa kanya? Parang nabasa niya ang isip nito. Sinabi niya, don't worry. I'll protect you. Just tell me kung saan kita masusundo, at pupuntahan kita. Si Michael ay palaging isang maalalahanin na tao. Mabilis na nagbigay si Charlotte ng isang address malapit sa kanyang tahanan at nag-ayos na makipagkita sa kanya sa loob ng kalahating oras. Mabilis siyang nagpalit ng damit at inayos ang buhok bago lumabas. Pagdating sa pre-arranged location, huminto sa kanyang harapan ang isang itim na Maybach. Nang bumukas ang pinto, bumaba ang isang lalaking may mahabang paa. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses, at isang maningning na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hoy, Looney! Michael! Tinitigan niyang mabuti ang lalaki at nakilala lang siya pagkatapos ng ilang sandali. Parang ibang tao na ngayon si Michael. Ang lalaki, na medyo balingkinitan, ngayon nakasuot ng mahabang buhok. Mas maamo ang itsura niya kaysa noon. Ang mga tampok na ito ay ginawa lamang siyang mas kaakit-akit. Maging si Charlotte ay nakaramdam ng kaunting insecure na nakatayo sa harapan niya. Medyo pamayat ka na mas mabuti ngayon. Sok. Matagal ko nang sinabi sa'yo na wag mo akong i-describe ng ganyan. Ang sarap pa rin niyang kurutin tulad ng dati. Pero I mean it. You do look good. Seryoso si Charlotte sa sarili niyang mga salita. Ang lalaki ngayon ay parang bida sa isang kwento. Ang kanyang mapuputing ngipin, maputi ang balat, at hindi ka panipaniwalang napakarilag na mukha, ay nagpahiya sa maraming babae, lalo na ngayong mahaba ang buhok niya. Sa kabila ng pagkakatali nito ng casual, nagawa pa rin niyang magmukhang kaakit-akit sa isang magandang paraan na batang lalaki. Hindi kasing galing mo. Gaya ng dati, hinawakan siya ni Michael sa balikat at inalalayan pa pasok sa kotse. Ikaw dapat ka nang pumasok. Hinahabol ka na naman ng paparazzi. Kinakabahang inis ka ng babae ang lugar. Tila may ilang taong naghihinala na nakatingin sa kanya. Buckle up and sit tight, paalala niya bago niya ini-start ang makina at pinaharurot paalis. Galit na kumapit si Charlotte sa grab handle, na huminga ng malalim, at sumandal sa kanyang upuan. Gaya ng inaasahan, dalawang itim na sasakyan ang nagsimulang sundan sila. Ang pagiging mahusay na driver niya, si Michael ay madaling niyugyug sila habang nasa daan. Nakahinga siya ng maluwag matapos mapansin na wala na ang mga reporter at pinaalalahanan si Michael, bumagal ka na. Okay, binawasan ng huli ang kanyang bilis at masuyong hinaplos ang kanyang ulo. Kumuha tayo ng karne fando. Talagang naaalala mo kung ano ang gusto ko. Gustong-gusto ni Charlotte ang meat fando mula pa noong bata pa siya,
ngunit hindi siya kinuha ni Hector na kumain ng kahit ano gaya niya na nadama na ito ay masama para sa kanyang panunaw. Si Michael naman, iba ang iniisip. Gusto lang niyang maging masaya siya. Paanong hindi ako? Siya ay beamed sa kanya. Naaalala ko ang bawat bagay tungkol sa iyo. Hindi niya alam kung paano sasagutan ang mga ganoong malalalim na salita. Nakatingin siya sa buwan sa labas, nakaramdam ng pagod at pagkabigo. Marami akong dapat alalahanin ngayon, at hindi ko kaya kahit na mamuhay ng normal. Ayokong edrag ang sinuman sa gulo na ito. Narinig ko ang tungkol sa lahat ng nangyari noon, hindi maiwasan ni Michael na banggitin. Hinding-hindi ako magkakaroon. Let that happen if I were one who married you, and Mr. Wind would have been okay. Nang marinig ito, nagsimulang mamula ang ilong ni Charlotte, at namula ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang tumalikod, ayaw niyang makita kung gaano siya kalungkot. Mas pinili niya si Hector kaysa kay Michael noon, ngunit ngayon ay sinasampal siya ng katotohanan sa mukha. Ang pamilyang Brown ay palaging mababa ang profile, na ang kanilang mga ari-arian ay pinananatili sa ibang bansa. Ang mga ama ni Helena at Michael ay magkapatid. Ang pamilya ni Helena ay nagsimula pa lamang na magkaroon ng katayuan sa H-City 10 taon na ang nakalilipas, ngunit dahan-dahan silang lumaki sa kapangyarihan sa tulong ng ama ni Michael. Nasa bingit na ngayon ng Browns na malampasan ang Sterlings. Sapat nang sabihin na ang mga Brown ay talagang isang mayaman at maimpluwensyang pamilya na may matatag na lugar sa mundo ng korporasyon. Maging ang makapangyarihang si Zack Erinock ay iginagalang ang pamilyang Brown ng may higit na paggalang kaysa sa ibang mga pamilya. Kaya naman, ang mga salita ni Michael ay hindi bluff. Kung siya ay nasa paligid ng oras na iyon, ang ama ni Charlotte, si Richard, ay hindi na kailangang gumamit ng ganoong paraan. Noon, mas gusto ni Michael si Charlotte kaysa kay Hector, ngunit pinabayaan niya ito bilang paggalang sa kanyang desisyon. Pagkatapos, galit na galit ang lalaki na umalis sa H-City, at pinutol ang kanyang relasyon sa lahat para walang makakita sa kanya. Iyon ay kung paano nawala sa pamilya Wind ang kanilang huling tagapagligtas na biyaya. Kabanata 210, Kasalanan ko ang lahat. Nakaramdam ng labis na pagsisisi si Michael. Buhay pa sana ang tatay mo at maayos pa sana, kung ako ay hindi umalis sa H-City at pinutol ang lahat ng ganoon. Wala itong kinalaman sa iyo, sagot ni Charlotte at huminga ng malalim. Sa tingin ko ito ang kapalaran. Hindi ka naman nagsasabi ng ganyan dati. Kumikirot ang puso niya habang nakatingin sa babaeng minsan niyang minahal. Ito siguradong naging matigas sa iyo nitong ilang taon. Well, it hasn't been that bad. It's just that. Pinigilan niya ang pagnanasang sabihin sa kanya ang totoo at nagmamadaling binago ang usapan. Bumalik ka ba para makita sina Helena at Mr. Brown, Michael? Bumalik ako para sa iyo, sagot ng lalaki, na nakatitig sa kanyang mga mata. Pagkatapos kong marinig ang pinagdadaanan mo, nagpasya akong bumalik at tingnan kung matutulungan kita sa anumang paraan. Don't be so nice to me, hindi niya napigil ang sumagot ng nakakaloko. Magigilty lang ako kung ganyan ang pakikitungo mo sa akin ng mabuti. Napalingon siya sa mga kamay nito sa manibela. Ang lalaki ay nagsuot ng guwantes sa kanyang kaliwang kamay upang itago ang katotohanan na wala siyang singsing na nasa daliri. Ang daliring iyon ay dapat kung saan siya magsusuot ng singsing sa kasal balang araw, ngunit nawala ito. Ang tanga mong babae. Nang makita kung paano umiyak si Charlotte ay nadurog ang puso ni Michael, at siya ay nagmamadali na hinila siya sa kanyang mga bisig. I'm more than willing to treat you nicely. It makes me happy. Can't you just let? Magiging masaya ba ako sandali? Walang sinabi ang babae, itinikom lang ang labi at suminghot sa loob ng yakap niya. Siya ay likas na maasahin sa mabuti at masayahin. Sa tuwing may problema siya, lagi niya itong ginagawa. Sa pinakamahusay na malutas ang mga ito sa halip na umiyak o maging miserable. Ganun pa man, may mga araw din kung saan masisira siya at mapapapagod sa lahat ng stress niya na nararanasan. Hindi kailanman nagpakita ng ganoong damdamin si Charlotte sa harap ni Mrs. Berry at sa mga bata, ngunit ngayon na siya ay nasa mainit na yakap at may matibay na balikat na masasandalan,
bigla siyang nagkaroon ng pagnanais na sumuko. Sa tabi ko, hindi mo na kailangang matakot sa anumang bagay. Hinalikan ni Michael ang buhok niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ay, ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Hindi siya nang ahas na sabihin sa kanya na siya na ngayon ay bina-blackmailed ng mag-inang duo ng White family matapos makipagkita sa isang escort at manganak ng 3 sa kanyang mga anak. Ayaw niyang malaman nito na pinipilit siyang magpakasal ngayon. Ayaw niyang ipaalam sa kanya upang malaman na nagbanta silang ilalabas ang lahat ng mga larawan at video niya at ng escort online while also getting that T-Nation escort to explain everything to the media. Higit pa rito, tiyak na hindi maglakas loob si Charlotte na ihayag kung paano siya napilitang pumirma sa pagbabayad ng utang sa kontrata sa nag-iisang si Zachary Noct. Kahit na matulungan siya ni Michael na bayaran ang utang, si Zachary ay tiyak na hindi sisang-ayon dito. Sapat na ang utang ko kay Michael. Hindi ko kayang pasanin muli siya. At tiyak na hindi ako makakagawa ng higit pang mga kaaway para sa kanya hindi lalo na kapag siya ay maaaring umantong sa pakikitungo kasama ang isang tulad ni Zachary. Hindi ko siya matali sa ganito. Nakita ko na ang balita, sabi ni Michael. I'll never believe any of that. Knowing you'd never turn back to Hector pagkatapos kanyang iwan noong pinakakailangan mo siya 4 na taon na ang nakakaraan. Naiintindihan mo talaga ako. Napabuntong hininga siya sa frustration. Wala akong balak makipag-usap sa mga galing sa nakaraan. Napatawad ko na sila sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa akin, pero parang hindi nila ako kayang bitawan ng kawit. Huwag kang mag-alala, ngayong nandito ako, walang makakasakit sa iyo. Sa unang pagkakataon, bumalot kay Michael ang hangin ng dominasyon habang nakakunot ang noo. Hindi. This is something I have to take care of myself. I don't want you to be involved, she hastily nagiit. Iba ka sa ibang tao, Michael. Hindi mo nagustuhan ang mga karibal sa negosyo at mga scheme. Ang sining ay palaging ang iyong hilig. Huwag mong isuko ang sarili mong halaga dahil sa akin. Sige, huwag na nating pag-usapan ang lahat ng ito. Malumanay nang umiti ang lalaki. Napakatagal na nung huli tayo nagkita, kaya dapat mag-enjoy tayo. Tama ka, agad siyang tumanggo. Let's have a good time. It's my treat tonight. Sure, hindi na ako magtatagal. Ang kanyang ngiti ay mukhang mas nakakasilaw kaysa sa liwanag ng buwan.